Alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa Garden of E at sa umagang ito, ang ating tampok na hiling halaman ay ang sampasampalukan o stonebreaker. Tinatawag din pong seed underleaf dahil nasa ilalim ng dahon ang mga buto nito. Tinatawag din po itong chancapiedra o Spanish for stonebreaker dahil ginagamit po na panlunas sa gallstones at kidney stones. Sinasabing nagtataglay po ito ng phytochemicals na may diuretic, antibacterial at antiviral properties. Ang sampasampalukan ay sinasabing alkaline kaya kinokontra po nito ang formation ng acidic stone sa katawan. Sa isang pag-aaral sa Brazil na kung saan ang 56 na pasyenteng may kidney stones ay pinainom ng isang tasa ng chancapiedra tea twice a day sa loob po ng 3 buwan, nakitang lumiit ang kidney stones ng 2/3 sa mga pasyente. Pinag-aaralan din po ang posibleng healing benefits pa nito para sa ulcer, high blood sugar, sa gout, sa mataas na uric acid, liver disease at hypertension. At ngayong umaga po ay gagawa tayo ng tsaa para sa mga gustong matulungan ng ating tampok na hiling halaman para ma-expel at mapalambot ang bato sa abdo at bato sa kidneys. Ito po ang mga na-harvest ko na kanina na sampasampalukan dito sa ating garden. At alam niyo po ba na lumalaki ng ganito kahaba ang halamang sampasampalukan? Ito po ang pinakamalaki na na-harvest ko ngayong umaga sa ating garden. At sa sukat ng aking munting mga kamay ay 9.5 dangkal mula sa ugat hanggang sa dulo. So lumalaki po siya, no? At dumadami din ang kanyang mga buto na taglay. Ngayon, ang gagawin po natin para makapag-sample tayo ng iinumin ng mga may bato sa bato at bato sa abdo ay ang mga dahon ng ating na-harvest kanina, ang ating pong ibo-boil. Naglagay na po ako ng 4 na basong tubig dito sa ating takure at ito po ay pakukuluan natin ng 1 tasa naman ng mga dahon ng ating sampasampalukan. Ganun po ang ratio. 1:4. Maaari pong inumin ito ng twice a day, isa sa umaga, isa sa hapon or sa gabi. At itong gagawin po natin ay good for 2 days na. Ang iba po ay isinasama ang ugat ng halaman, pero mas mapait po yun, kaya dahon na muna ang ating gagamitin. Dapat po ay hinugasang mabuti ang mga dahon ng ating sampasampalukan at sa malinis na tasa susukatin po natin. Kailangan siksik po. Alright? So sa ganyang kadami ng sampasampalukan leaves ay pwede na po nating i-boil ito sa 4 glasses of water. Papakuluan lang po natin. Luto na po ang ating pinakuluan na mga dahon ng sampasampalukan. May tsaa na po tayo. Ito po. At habang mainit, isasalin po natin. Light yellow ang kulay niya, ha. So 1 tasa po kada umaga, 1 tasa rin sa gabi o sa hapon ang iinumin. Medyo mainit po kaya palamig-lamigin ng konti. At habang pinalalamig ko po, explain ko lang kung ano itong nasa maliit na platito na aking inipon para lang po makita ninyo yung itsura ng mga butil ng buto ng atin pong sampasampalukan. Yung iba ay nakadikit pa dun sa dahon niya na nasa ilalim po mismo ng leaves ninyo makikita, no? At yan pong mga buto na yan ang pwedeng itanim kung gusto ninyo na magpadami ng ating sampasampalukan para lagi kayong may supply sa inyong garden pag gusto ninyo maglaga at kung kailangan po, lalo na yung kulang sa budget, ano po. Tikman naman natin ang lasa ng ating tsaa galing sa sampasampalukan leaves. Wala po siyang unpleasant na lasa. Parang herb lang na malinamnam ang kanyang pagkatsaa.
At ito po ang ating masarap na tsaa ng tampok nating hiling halaman, ang Sampa Sampalukan mula sa Garden of E.